ka na sa finish line! Halos mabingi si Melissa sa lakas ng sigawan ng mga kabarkada ni Ivan na nasa tabi nila ni Bella at Shane. Nanonood sila ng motocross na ginanap sa Laguna. Kalahok doon ang childhood sweetheart at boyfriend niyang si Ivan. Maingay ang paligid na dulot ng mga motorbikes na nagkakarera at ng nakabibinging sigawan mula sa mga manonood. Nasanay na rin siya dahil bahagi ng buhay ni Ivan ang motocross, kung paanong bahagi ng buhay niya ang kanyang nobyo. Halos magkasabay silang lumaki. Kapwa na sa grade school pa lamang sila nang sila ay magkakilala. Noong tumungtong ito sa grade 6 at siya naman ay nasa grade 3, nagkaunawaan na sila. Boyfriend na raw niya ito at girlfriend naman daw siya nito. Ang espesyal na pagtitinginan ay umabot hanggang tumungtong sila sa high school. Ginawa nilang opisyal ang relasyon nila bilang magkasintahan. Ngayon ay graduating na si Ivan sa kursong Electronics and Communications Engineering, habang siya ay nasa 3 taon na sa kursong Mass Communication. Sa loob ng maraming taon, nakatatak sa isip niya na si Ivan ang lalaking makakasama niya sa mga susunod na taon ng kanyang buhay. Na ito ang pakakasalan niya at magiging ama ng kanyang mga anak. Kung totoong bawat tao, pagkapanganak pa lamang ay mayroon ng nakatakdang kapareha sa buhay, naniniwala siyang si Ivan ang nakatakda para sa kanya. Kaya kahit maraming lalaking nagpakita ng interes sa kanya, nagpa-cute, nagpapansin, at nanligaw, ay wala siyang binigyan ng pansin. Para kay Ivan na lamang ang kanyang mga mata, ang kanyang pansin, at higit sa lahat ay ang kanyang puso. Wala namang problema sa kani-kanilang pamilya dahil magkaibigan ang kanilang mga ama. Magkaklase ang mga ito sa Ateneo Law School noon. Magkaibigan din ang kanilang mga ina na parehong miyembro ng isang ballet group. Madalas na magkasama ang mga ito sa mga charitable projects at parehong mahilig sa pagluluto. Sa gitna ng panonood nila ng karera, ay nagulat sila ng mga kabarkada niya nang magkaroon ng mga komosyon sa isang bahagi ng pinagdarausan ng karera. Anong nangyari? Tanong niya kay Ruby habang nakatanaw sila sa lugar kung saan nagkakagulo. May racer daw na naaksidente, sagot ni Bella. Ha? Kinabahan kaagad siya. Inasan si Ivan? No, don't worry. Hindi si Ivan yon. Look, mukhangang siya pa ang mananalo oh. Hinanap ng mga mata niya si Ivan. Ganoon na lamang ang relief na naramdaman niya nang makita niyang malapit na nga ito sa finish line. Pero ibinalik niya ang tingin sa isang racer na naaksidente. Nawala tuloy ang focus ng lahat sa nanalong racer. Nang mapansin niya si Ivan na palapit na sa kinaroroonan nila, ay sinalubong na niya ito ng yakap. Wala ba akong kiss? I won the race. Nakangiting sabi nito. Hinagka niya ito ng mabilis sa mga labi. Congrats! Sabi niya rito. I'm so proud of you. Sino yung naaksidente? Si Rances. Halika, tingnan natin. Lumapit sila sa lugar kung saan nagkakagulo na ang mga taong nanonood ng motocross. Nauna na roon sina Ruby, Shane at Bella, nakiisosyo sa pinagkakaguluhang racer. Inasikaso kaagad ito ng mga paramedics na nakaantabay. My God! Mukhang masama ang bagsak niya ah. Nag-aalalang komento niya. Oo nga, humampas ang katawan niya sa gutter eh. Sabi ng isang nanonood ng race na mukhang nakakita ng nangyaring aksidente. Iyan ang ikinatatakot kong mangyari sa iyo, Ivan. Hindi niya napagilang isatingig. Muli siyang bumaling sa kanyang nobyo.
Kaya nga lately natatakot na akong manood ng mga karerang sinasalihan mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Isolated case lang ang nangyari kay Rances. It's a part of the racing world. Come on, let's go na. Marami naman ang tumutulong sa kanya. Let's just hope he'll be fine. Kahit nag-aalala siya sa panganib na posibleng kasuungan ni Ivan dahil sa delikadong sport na kinahaligan nito, hindi niya magawang pigilan o awatin ang nobyo. How's Rances? Iyon kaagad ang tanong ni Melissa kay Ivan nang muli silang magkita kinabukasan. Nasa harap sila ng complex para sa proyektong Alay Lakad para sa Kalikasan. Kasama nila ang kani-kanilang mga pamilya. Kasama ni Ivan ang mami at daddy nito at ang bunsong kapatid na 16 anyos. Siya naman ay kasama ang daddy niya, isang kapatid, at mga classmate na sina Ruby, Bella at Anna. Medyo grabe pala ang injury na natamo niya. May nabaling buto sa kanyang spine kaya malamang na matagalan daw bago uli siya makalakad. Sabi ni Ivan, mahaba-habang rehabilitation daw ang kakailanganin para ganap na gumaling siya. Napailing si Melissa. Kawawa naman pala siya. Sabi niyang nakikinsimpat siya sa kapwa motocross rider ni Ivan. Sana naman huwag mangyari yun sa'yo. Natatakot tuloy ako. Ano ka ba? Huwag mo ang takutin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mangyayari. Natatawang saway nito sa kanya. I can't help it. Noon ko pa naman sinasabi sa'yo na delikadong sport na yan. 7 years pa bago tayo magpakasal. Baka naman hindi pa tayo nakakasal, biyuda na ako kaagad. Sabi niya. Kahit biro iyon, ay may nararamdaman siyang takot sa kanyang puso. Tatawa-tawang inakbayan siya nito. Huwag kang nga magpaka-morbid. Mabubuhay ako ng matagal. Pakiramdam ko nga aabot pa ako sa 100 years old. Biro nito. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Magpapakasal tayo 7 years from now. Magkakaroon tayo ng 4 na anak, 3 boys at 1 girl. Magkakaroon tayo ng maraming apo. At aabot pa tayo sa pagse-celebrate ng golden wedding anniversary natin. Hey, participants, get ready na raw. Pukaw sa kanila ni Anna na mukhang excited sa pagsisimula ng mahabang paglalakad. Humanda na nga sila para sa pagsisimula ng alay lakad. O baka naman mag-holding hands pa kayo habang naglalakad? Panunodyo ni Ruby sa kanila. Inggit ka lang. Nakalabing sabi niya rito. Humawak siya sa braso ni Ivan at inihanda ang sarili sa mahabang paglalakad nila. Valentine's Day ng araw na iyon, pero wala si Ivan. Biglaan ang pagpunta ng buong pamilya nito sa Cagayan de Oro dahil naaksidente at namatay ang kakambal ng daddy nito na doon naninirahan. Excited pa naman si Melissa dahil marami silang plano ni Ivan para sa araw na iyon. Pagkatapos sana ng klase niya ng tanghaling iyon, ay manonood sila ng The Promise. Ayon sa ilang kaklase niyang napanood na ang pelikula, ay napakaganda at romantic daw iyon. At mamayang 7:00 ng gabi sana ay manonood sila ng championship game ng Ginebra at San Miguel sa Araneta Coliseum. Pagkatapos ay magdi-dinner sila sa isang yate na naglalayag ng mabagal sa Manila Bay. Buong araw sana silang magkasama ni Ivan, pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ay walang natuloy sa mga plano nila. Hindi naman niya magawang maghinanakit dahil hindi naman kagustuhan nito ang nangyari. Nalulungkot nga siya dahil nagdadalamhati ang buong pamilya nito sa pagkamatay ng kakambal ng daddy nito. Hindi bali ganda, babawi na lang ako. Pangako nito sa kanya nang nagdaang gabi pagkatapos natawagan siya nito at batiin ang advance para sa Valentine's Day. Ganda ang term of endearment nito para sa kanya.
Okay lang, ano ka ba? Huwag mo na akong intindihin. Mas kailangan ka ng pamilya mo ngayon. Araw-araw naman ang Valentine's Day para sa atin, hindi ba? Sagot niya. Thanks for being so understanding, ganda. Anito bago sila nagpaalam sa isa't isa. Nakontento na lamang siyang makiselebrate sa mga classmate niya dahil maraming activities sa campus para sa Valentine's Day. Sa quadrangle ay nakakalat ang love booths. May dedication booth, may marriage booth, at may love jail. Ang College of Mass Communication, ang punong abala para sa one-day activity na iyon. Ang hindi niya inaasahan ay ang makarinig ng dedication para sa kanya. Isang love song ang idinedicate ng hindi nagpakilalang lalaki. Nagulat na lang siya nang marinig ang pangalan niya sa sound system na naririnig sa buong campus. This song is specially dedicated to Miss Melissa Cruz of Masscom 3A. Here's a message from Mr. Spider-Man. Alam kong may special someone ka na, and that makes my heart ache. Sayang, nahuli ako ng dating sa buhay mo. Sana lang ay mapansin mo rin ako. O kung dumating man ang time na paiyakin o iwan ka niya, I'm just a text away. Isasama kita sa pagpapalipat-lipat ko sa mga skyscrapers ng New York. Umugong ang panunodyo mula sa mga kaklase niya. Who is Spider-Man? Curious na tanong niya. Gusto mo pa bang tuklasin may Ivan ka na? Wika ni Rosel sa kanya. Oo nga naman. Bakit naman siya magiging interesado pa sa ibang lalaki kung may Ivan na siya? Bukod sa dedicated song at beautiful message para sa kanya, ay nakatanggap din siya ng roses mula raw sa isang secret admirer. Galing din kay Spider-Man? Usisa ni Shane. Hindi Kung kay Spider-Man galing yan, dapat isinulat na rin niya sa card. Pagkukonclude ni Bella. Kung sabagay, pagsang-ayon niya. Ang haba ng hair mo, Melissa. Kahit alam dito sa buong campus na may Ivan ka na, ang dami pa ring may lihim na pagnanasa sa'yo. Biro ni Lovelyn. Malas nila, matagal nang taken ng puso ko. Sabi niya. Pero hindi pa sealed ang puso mo. Kontra naman ni Rosel. You are both very young. Marami pang pwedeng mangyari. Katulad ng pwede pang may makilalang iba si Ivan at bigla niyang sabihin sa'yo na hindi ikaw ang pakakasalan niya. Ikaw rin, sa dami ng admirers mo, pwede ka pang ma-inlove sa iba. That will never happen. Buong katiyakang sabi niya. Never say never, ano ka ba? Kontra din ni Shane sa kanya. Ang bad nyo, mga devil's advocate ba kayo? Kunwari ay nagre-reklamong reaksyon niya. Hindi kami magkakahiwalay ni Ivan. I'm 101% sure na kami ang magkakatuluyan. Dahil wala namang kadate, pasado 6:00 lang ng gabi ay nasa bahay na si Melissa. Tumulong lamang siya sa College of Mass Communication sa pagsasaayos ng Valentine's Day activities nila. Naikwento niya sa kanyang mami ang mga nangyari sa campus ng araw na iyon. Alam niyo mami, gusto kong mag-guilty. Pag-aamin niya rito habang tumutulong siya sa paghahanda ng salad na isa sa mga handa para sa special dinner nito at ng daddy niya. Hindi na raw lalabas ang dalawa para mag-celebrate ng Valentine's Day dahil ayaw na raw makipagsabayan ng mga ito sa mga mag-sweethearts na nagdadagsa sa mga restaurants para mag-dinner o sa iba pang gimikan. Huwag nang idagdag pa ang matinding traffic. Oh, bakit ka naman magigilty? Tanong sa kanya ng mami niya. Dahil aaminin kong kinilig pa ako sa dedication na narinig ko. Saka natuwa po ako sa nagbigay ng roses sa akin. Hindi ba dapat hindi na ako makaramdam ng ganoon?
Dahil may Ivan na ako? Dagdagan mo pa nga ng konting mayonnaise. Pagbibigay nito ng instructions sa kanya. Alam mo, Melissa, you don't have to feel guilty. Kung makaramdam ka man nun, hindi naman ibig sabihin na naging unfaithful ka na kay Ivan. Natural lang nakiligin ka dahil marami ka pa ring admirers kahit alam nila na may boyfriend ka na. Pero si Ivan po hindi na nanliligaw ng iba. Wika ng dalaga. But I'm sure, tumitingin at humahanga pa rin siya sa iba. Baka hindi lang niya sinasabi sa'yo. You know why? Dahil mga bata pa kayo. Natural lang na humanga kayo sa iba. Isa pa, hindi naman talaga dapat na sa isa't isa na lang kayo tumingin. But we promise each other na kami na ang magpapakasal. Hindi naman sa sinasabi kong hindi nyo matutupad ang pangako nyo sa isa't isa. Sabi ng mami niya habang hinahalo ang salad. Pero dahil mga bata pa nga kayo, pwede pang magbago mga isip nyo. O pwede namang may makita kayong iba na marirealize nyong mas gusto nyo pala kaysa sa isa't isa. Mami naman, hindi ka rin naiba sa mga classmates ko. Ang ibig nyong sabihin hindi kami magkakatuluyan ni Ivan? Nothing is certain in this world, Melissa. Pwedeng noong younger years nyo, ang tingin mo kay Ivan ay siya lang ang lalaki sa mundo. But I'm telling you, pwede pa kayong magmahal ng iba. At hindi iyon magiging kasalanan sa isa't isa. Si Ivan lang ang gusto kong mahalin, Mami. No, Melissa. Kailangang bukas pa rin ang mga mata mo sa ibang lalaki. Ngayon ka palang nagdadalaga. 2 months from now, mag-18 ka na. It's only then you will realize that there are many fishes in the ocean. Pero may pangako na kami ni Ivan sa isa't isa and we want to keep that promise. We were able to keep that promise for many years. Maganda kung matutupad nyo ang pangako nyo sa isa't isa. Kung talagang kayo nga ang para sa isa't isa, matutuwa rin kami ng daddy mo dahil kilala nyo na ang isa't isa at kilala natin ang family nila. Ang point ko lang, huwag nyo munang isara ang mga pinto nyo para sa iba dahil pwede pang magbago ang nararamdaman nyo para sa isa't isa. It's still possible that you two can find another love, a greater love. Do you get my point? Yes, ma'am. Sagot niya. Pero nahulog siya sa malalim na pag-iisip habang pinanonood ang paghahalo nito ng salad sa bowl. Tinikman niya iyon. Perfect. Gustong-gusto ito ng daddy mo. Do you like it? Tanong ni Melissa kay Ivan pagkatapos nitong buksan ang Valentine gift niya para dito. Isang personalized t-shirt ang regalo niya rito. May nakaprint na message doon na, "Life is too short to take a nap, so don't waste time. Tell your special someone now how much you love him. Embrace and kiss him while you still can, for tomorrow may be too late." Thanks, ganda! Sabi nito na haladang labis na nasiyahan sa ibinigay niya rito. Pero bakit naman ganito ang message? Hindi ba maganda? Aniya. Nabasa ko kasi ang message na iyan sa isang novel. Ang ganda nung line kaya kinopya ko. Tama naman, hindi ba? Kailangan mayat maya nating sabihin sa loved ones natin kung gaano natin siya kamahal. Life isn't too short for us, ganda. Magsisimula pa nga lang tayong simula ng mga pangarap natin eh. Hindi naman sa nagpapaka-morbid ako. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na mas madalas nagkukulang ka na ng time sa akin dahil dyan sa pagmomotocross mo. Unlike before, hindi na madalas ang pagsasabi mo sa akin ng I love you. Dumadalang na rin ang mga roses na ibinibigay mo sa akin. Noon, kahit walang occasion, sinusurpresa mo ako ng mga roses mo. Wika ng dalaga sa nobyo. Naging busy lang ako lately, ganda. But it doesn't mean I love you less. Medyo matigas ang pagkakasabi nito ng mga katagang iyon. Sa tono nito ay parang gustong mainis nito. Nagagalit ka ba? Hindi naman. Kaya lang,
Ayokong isipin mong nagbabago na ako dahil hindi na ako madalas maglambing at magbigay ng rosas sa iyo. Lalo na ngayong wala pa akong nabibiling regalo para sa iyo. Baka iniisip mo hindi na kita mahal, ganon? Hindi naman ganon ang iniisip ko eh. Kinabig siya nito palapit sa katawan niya. Okay, babawi na lang ako. Bukas na bukas bibili ako ng gift para sa'yo. Hindi naman yun importante sa akin, sabi niya. Huwag mo nang problemahin iyon. Pwede namang pass. Next year ka na lang bumawi. Alam ko namang galing kayo sa pagdadalamhati sa pagkawala ng Tito Kurt mo. How's everything? Kamusta naman ang pamilyang naiwan niya? Concern na tanong niya rito. Kababalik lang nito at ng pamilya nito mula sa Cagayan de Oro. Malungkot na nagkibit ito ng mga balikat. Unti-unti na rin nilang natanggap. My Tita Eva is a very tough woman. Of course, she's grieving pero maluwag din niyang tinanggap ang nangyari. Ako, hindi ko alam kung paano ko matatanggap ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Natatakot ako. Iniisip ko pa lang parang hindi ko na kaya. Sabi ni Tita Eva, ang pagmamahal na rin niya kay Tito Kurt ang pinagmumulan ng lakas niya para makaya niya ang lahat. Pahayag ni Ivan. Bilib nga ako sa kanya eh. Alam mo bang pumayag siyang i-donate sa iba ang mga mata ni Tito Kurt? Ano? Hindi siya makapaniwala sa narinig. May mga ipinamimigay na donor card sa ospital kung saan namatay si Tito Kurt. Kung gusto mong maging organ donor, pipirmahan mo lang. Nakitaan nila ng ganoong card si Tito Kurt. Ibig sabihin, he's willing to donate his eyes. Kaya hindi na rin tumutol ang immediate family niya. Ayoko yata ng ganoon. Icha-chop-chop ako kapag natsugi na ako at ipamimigay ang organ ko. Hindi rin ako papayag na gawin yun sa mga mahal ko sa buhay. Ganda. Kailangang open-minded tayo ngayon. You're turning 18, remember? Isipin mo na lang na may mga taong nangangailangan ng organs ng isang taong namatay na. Hindi naman na magagamit pa ng taong iyon ang mga organs, pero makakatulong pa sa iba para madugtungan ng buhay at makapamuhay ng normal. Why not do a noble thing bago tayo mawala sa mundo, hindi ba? Marami nang gumawa nun. One example is Alice Soto who donated his sons to Corneas. 2 tao ang nakinabang sa mga cornea ni Miko Soto. You mean ikaw payag ka? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Ivan. Why not? I'm open to the idea. Halimbawang mawala ako, gusto kong ibigay ang mga mata ko sa ibang tao. Para kahit ang mga mata ko man lang ay manatiling buhay na magbabantay sa'yo. Change topic na nga tayo o ayoko ng ganyang usapan masyadong morbid. Sabi niya. Ngayon na tayo manood ng sine. Namiss kita ng sobra kasi halos 1 linggong hindi tayo nagkita eh. Usal niya na kunwari ay hindi naniniwala. Sige na nga, manood na tayo ng sine mamaya. Mahigit 1 buwan bago sumapit ang debut ni Melissa, ay isang malaking karera ang sasalihan ni Ivan. Bantulot si Melissa na payagan ang kanyang nobyo na sumali sa karerang iyon. Hindi niya maipaliwanag ang takot na nararamdaman niya. Paano kung mangyari sa yung nangyari kay Rances? Malapit na ang debut ko. Baka hindi mo ako ma-escortan. Nakasimangot na sabi niya. Hayan ka na naman eh, sabi nito. Nag-iisip ka na naman ng masama. Nothing will happen, okay? Masuyong ginulo nito ang buhok niya. Ipag-pray mo na lang uli na manalo ako sa karerang ito. Kailan ka ba titigil sa pagkakarera? Okay, promise. Kapag kasal na tayo, titigilan ko na ang pagsali sa mga karera. Gagawin kong hobby na lang ito. Promise? Promise. Sagot nitong itinaas pa ang kanang kamay. Bago magsimula ang karera ay yumuko at pumikit siya at nagsimulang umusal ang maikling dasal para sa kaligtasan ni Ivan. Narinig na niya ang putok ng baril na hudyat ng pagsisimula ng karera.
Mahaba-haba rin ang iikutin bago malaman kung sino ang higit na magagaling sa motorbike rider. May mga obstacles pang ginawa para mas maging mahirap ang karera. Nang marinig niya ang ugong ng mga motorsiklo, ay sakalang siya nag-angat ng tingin. Hinanap kaagad ng kanyang mga mata si Ivan. Sa unang arangkada pa lamang ay nauuna na si Ivan. Napuno na ng ingay ang paligid niya, kaya parang bigla siyang nahilo. Hindi na niya makita ang kanyang nobyo. Malayo na ito at maya-maya pa babalik na sa kinaroroonan nila. Muli siyang yumuko, pumikit at nagdasal. Nagulat pa siya nang sikuhin siya ni Ruby na katabi niya. "Melissa, nanalo na naman si Ivan!" Tuwang-tuwang bulalas ng mga kaibigan niya. Noon lamang siya dumilat. "Ay, salamat." Nakahinga ng maluwag na sambit niya. Okay lang sa kanya kung sakaling hindi nanalo si Ivan. Ang mahalaga ay walang nangyaring masama rito. Marahil ay tama ito nang sabihin nitong tinatakot lamang niya ang kanyang sarili. Isang mahigpit na yakap ang isinalubong niya rito. Pagkatapos i-blow out ni Ivan ang mga kabarkada ni Melissa, ay inihatid na siya nito sa kanila. Medyo late na. Ayaw na sana itong pauwiin ng mami niya dahil motorsiklo lamang ang dala nito, ngunit hindi naman kalayuan ang tinitirhan nito. Nasa Batasan Hills ang bahay nila at sin Ivan ay taga Fairview, kaya pinayagan na rin itong umuwi ng mga magulang niya. Dahil hindi pa inaantok, ay binuksan niya ang kanyang laptop at pinlansya ang lahat ng detalye para sa kanyang nalalapit na debut. Nagbibiruan pa sila ng mami niya habang nagkukutkot ng potato chips. "Iha, it's almost 1 o'clock, matulog na tayo," sabi nito. "Okay po," sang-ayon niya. Kalalabas lang ng mami niya ng kanyang kwarto nang tumunog ang ringing tone ng kanyang cellphone. Ang number ng mami ni Ivan ang nakita niyang nagre-register. Marahil ay nag-aalala ito kung bakit hindi pa dumarating si Ivan. Hindi siguro nito makontak ang anak nito. Pero biglang may bumundol na kaba sa kanyang dibdib nang marinig niya sa kabilang linya ang pag-iyak ng Mami Leia. "Melissa, si Ivan!" Lalo na siyang kinabahan. "Bakit ho? Anong nangyari? Anong nangyari kay Ivan?" "Na-aksidente si Ivan. Masama raw ang lagay niya."